Sa previous episode, si Faith ay isang ulilang lalaki na nagtatrabaho bilang isang bantay sa gate ng Holy Night Castle. Siya ay ni-hire ng magkapatid na Veliric upang gawin ang pagbabantay, kaso ang mga magkapatid na ito ay sobrang bastos at inalipusta pa nila si Faith. Minaliit siya at sinipa pa sa mukha at sinabihan na kung di dahil sa kanila ay hindi siya makakapagtrabaho at hindi rin makakakain, pero tinanggap lamang ito ni Faith hanggang sa may nangyaring kaganapan na kung saan, na-awaken ni Faith ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagpatay niya sa isa sa mga magnanakaw. Nabili din ni Faith ang isang espada na may kakayahang magsalita at sinabihan si Faith na siya ang maggagabay sa kanya upang makamit nito ang kapangyarihang ninanais niya. Sa pagpapatuloy ng ating recap, dumating ang mga Holy Knight sa parehong oras at sinuot ni Faith ang kanyang maskara bago niya makita si Roxy mula sa malayo. Ipinaliwanag ni Faith na iba't ibang uri ng mandirigma ang pumupunta sa Babylon. Maaaring ito ay mga bayaran ng mga mandirigma na may sama ng loob sa mga Holy Knight at maging ito'y mga dating Holy Knight rin. Sinabi ni Greed na hanggat malakas siya, makakaligtas siya sa mga tao dito at ganito gumagana ang Babylon dahil nais nilang may tumulong sa kanila na talunin ang mga halimaw. Napagtanto ni Faith na ito ang pinakamagandang lugar para manatili siya. Samantala ay nakilala ni Roxy ang isa pang banal na knight na si Alistar, at binanggit niyang isang karangalan na makatrabaho siya ang tagapagmana ng pamilya Hart na si Roxy. Nagpasalamat si Roxy sa kanya sa pag-aalaga sa Babylon matapos pumanaw ang kanyang ama. Nanatiling mapagkumbaba si Alistar, binanggit niya na hindi niya natulungan ang ama ni Roxy sa kabila ng paglaban niya sa tabi nito. Humingi siya ng tawad kay Roxy at tinanong niya kung naroon siya sa huling sandali ng kanyang ama. Kinumpirma ito ni Alistar at sinabi ni Roxy na panatilihin niyang mataas ang kanyang sarili dahil naroon siya upang ipagpatuloy ang kalooban ng kanyang ama. Nangako siya na magkasama silang protektahan ang mga tao mula sa pagsalakay ng mga halimaw. Nagkamay sila doon, subalit iniisip ni Marian na may kakaibang tingin si Alistar kay Roxy. Gusto niyang iligtas si Roxy dahil sa palagay niya ay nasa panganib si Roxy, ngunit pinigilan siya ni Morgan na nagsasabing maaaring mawala ang kanyang ulo. Pagkatapos ay lumingon si Roxy kay Morgan at Maria, sinasabing mag-iinspeksyon sila sa bayan at samantala, naglalakad si Faith habang iniisip ang tungkol sa kanyang financial na nagkakahalaga ng 100 gintong barya kada araw ang pananatili sa isang inn, at 1 gintong barya para sa almusal. Biglang sinabi ni Greed na huminto siya at tumingin sa kaliwa, nakakita siya ng display sa tindahan at binanggit ni Greed na tinatawag siya ng scabbard. Iniisip ni Faith na mahal ito subalit sagot ni Greed na makakakuha sila ng pera sa pamamagitan ng pagtalo sa mga halimaw. Lumabas ang may-ari ng tindahan at nagtanong kung may hinahanap ba si Faith, kaso bigla itong nagsimulang kumilos ng kakaiba. Sinusuri ang balabal ni Faith at napansin niya ang mga marka ng pagkasira at naisip niyang ito ay dulot ng isang fireball o isang malakas na heat attack. Humanga si Faith dahil agad itong napansin ng lalaki. Inangkin ni Greed na talentado ang lalaking ito at mapagkakatiwalaan nila, ngunit ang tanging interes niya ay ang mabili ang scabbard. Nagdesisyon si Faith at tinanong kung magkano ang scabbard. Sumagot ang lalaki na iyon ay isang halimbawa lamang at maaari siyang gumawa ng isa na sakto sa sukat ng kanyang espada. Pagkatapos ay inabala ni Faith si Greed at tinanong kung ano ang magagawa niya. Sinuri ng lalaki ang espada, binanggit na hindi pa siya nakakita ng one-handed sword na katulad nito. Tinawag niyang kahanga-hanga si Greed na nagpalaki sa ulo ng espada. Nagsimulang mag-isip ang lalaki kung anong klase ng scabbard ang maaari niyang gawin para tumugma kay Greed. May ideya siya kaso lang ito ay magkakahalaga ng 500 gintong barya. Nagulat si Faith at tumanggi sa deal sa pamamagitan ng pagtakbo palabas ng tindahan. Sinabi lang ni Greed na manghuli sila ng mga halimaw at kumita ng pera. Ngunit iniisip pa rin ni Faith na sobra ang 500 gintong barya at inisip niya na napakataas ng mga presyo sa lungsod, at hindi siya dapat gumastos ng ganong halaga. Nagdesisyon siyang lumabas at manghuli ng mga halimaw nang lapitan siya ng ilang lalaki. Tinanong nila kung gusto niyang sumama sa kanila sa panghuhuli ng halimaw dahil hindi naman masyadong malakas pag nag-iisa. Tinanong nila kung gusto ni Faith na sumali sa hukbo bilang isang voluntaryo kaso tinanggihan ito ni Faith. Hindi siya sasali sa anumang grupo at humingi ng tawad ang pinuno ng grupo at nagtaka kung si Faith ba ay dating banal na kabalyero dahil sa gusto nitong mag-isa. Naguluhan si Faith pero binanggit lang ng lalaki na parang hindi niya nahulaan iyon dahil sa mukha siyang hindi maayos. Humingi siya ng paumanhin na para bang natatakot at umalis.
sinabi ni Greed kay Faith na kailangan niyang magbihis ng maayos at kung hindi ay kailangan niyang harapin ang mga taong katulad nito. Hindi makapaniwala si Faith na kailangan niyang magbihis para lamang sa self-preservation, ipinaliwanag niya na bibili siya ng isang cool na bagay kaso kailangan muna nilang manghuli at pagkatapos maglakad ng kaunti, narating nila ang isang abandonadong lupain. Ipinaliwanag ni Greed na nasa kabila lang ng hangganan ang Galia. Inireklamo ni Faith ang amoy ngunit ipinaliwanag ni Greed na dahil iyon sa mga patay na halimaw sa paligid, nagpatuloy si Faith sa paglalakad kaso may kakaibang naramdaman siya sa hangin at ipinaliwanag ni Greed na mga spores ito. Naguluhan si Faith nang makita ang lumot sa mga bato pero ipinaliwanag ni Greed na ang mga spores nito ay naglalaman ng lason, pinayuhan niya si Faith na huwag itong amuyin kaso nagreklamo si Faith na sana ay binalaan siya nito ng mas maaga. Ipinaliwanag ni Greed na kung hihinga siya ng sobra, magkakaroon ng ugat ang lumot sa loob ng baga ni Faith at natakot si Faith ngunit simpleng sumagot si Greed na ito ang hangganan ng Galia. Nagpatuloy si Faith sa paglalakad at nadama agad ni Greed ang isang maliit na sukat ng stampede. Sinubukan ni Faith na maghanap sa paligid ngunit hindi niya ito makita at bigla na lang lumitaw ang ilang mga orc na mabilis na tumatakbo. Ipinaliwanag ni Greed na sila ang pinakakaraniwang mga halimaw sa Galia at gumagamit sila ng mga sandata na yari sa kalikasan. Nakilala ni Greed ang 50 mga halimaw at sinabing matalino ang mga orc at umaatake ng may koordinasyon, kaya dapat tretuhin ito ni Faith na parang nakikipaglaban siya sa mga tao. Tinanggap ni Faith ang payo at nagpa siya na gamitin ang itinuro sa kanya ni Barb. Sumugod siya ngunit bigla niyang nakita na isang orc ang tinamaan ng pana sa ulo. Lumitaw ang grupo na nakausap ni Faith kanina at sinimulan ang pag-atake. Huminto si Faith at iniisip na mas mabilis sila kaso nagreklamo si Greed. Sinabihan niya si Faith na agawin ang kanilang biktima para sa kanyang luho. Sinubukan ni Faith na magpaliwanag na masamang asal ang magnakaw ng mga halimaw mula sa ibang tao. Ngunit simpleng sumagot si Greed na walang patakaran o asal pagdating sa panghuhuli ng halimaw. Biglang lumitaw ang mas marami pang mga orc. Ipinaliwanag ni Greed na may 2 squad pa ito bilang mga dagdag na puwersa, nananatili pa ring mabuting bata si Faith at iniisip niya na kaya niyang harapin ang mga ito dahil hindi ito maituturing na pagnanakaw. Ginamit ni Greed ang pagkakataong ito para asarin si Faith, tinatawag siyang kaalyado ng hustisya at sumugod si Faith gamit ang kanyang bilis para makalapit hanggat maaari, ngunit nagpaputok ang isang orc ng mga pana ng apoy. Ginawa ni Faith na shield si Greed na humadlang sa mga pana. Ipinaliwanag ni Greed na itong bagong anyo ay nagtataboy ng anumang pisikal at mahika na atake. Hiniling niya kay Faith na purihin siya, ngunit sinabi ng ating bida na tumahimik ito dahil kailangan nilang makipaglaban. Hindi alam ni Faith kung paano niya dapat lapitan ang kalaban at simpleng sinabi ni Greed na gamitin ang shield at wasakin ang mga orc. Nagsimula si Faith na tumakbo na nasa harap niya ang shield at hinarang niya ang bawat atake at sinugod ang mga orc at hinati sila sa 2. Ipinaliwanag ni Greed na ang shield bash ay nangangailangan ng lakas para magamit, kaso meron na nito si Faith at nagpatuloy si Faith sa pagsugod sa mga orc, pinuputol ang bawat orc sa paligid. Sa huli ay umabot sa mahigit 2 milyon ang lahat ng kanyang stats, kaso lang nagulat si Faith dahil tahimik ang kanyang gluttony skill kahit na tinalo niya ang ilang mga orc. Tinanong ni Greed kung naging tahimik ba ang skill matapos niyang talunin ang Lich Lord. Kinumpirma ito ni Faith at naisip na dahil ito sa pagsasanay niya para kontrolin ang skill kasama si Barb, tinanggap ni Greed ang posibilidad at sinabi sa kanya na putulin ang mga tainga ng orc at bumalik sa lungsod. Pagbalik niya, nagulat ang lahat na nakita na tinalo ni Faith ang ganoon karami na mga orc na mag-isa, ibinigay niya ang mga ito sa clerk na nagulat din at gayunpaman, hinakusahan siya ng isa sa mga lalaki kanina na ninakaw ni Faith ang kanilang mga orc. Binanggit ni Greed na talagang pinatay ni Faith ang mga ito, ngunit sinubukan na agawin ng lalaki ang mga bag ni Faith at doon ay binali ni Faith ang kamay ng lalaki, ngunit nagpa siya ang natitirang grupo na atakihin siya. Sabay-sabay nilang inatake si Faith kaso tinalo niya ang lahat gamit ang isang suntok lamang, nagtapon ng punyal ang pinuno ng grupo at inatake si Faith, ngunit hinadlangan ito ng ating bida gamit ang bag at sinipa siya sa kanyang lato-lato. Sa huli ay nakatanggap si Faith ng 100 gintong barya bilang bayad, pumasok si Roxy at nagtanong kung siya ba ang tumalo sa buong grupong ito, nagulat si Faith ngunit ipinaliwanag niya ang lahat at naintindihan ni Roxy na ito ay pagtatanggol sa sarili at tinanong si Faith kung ano ang gagawin niya sa kanya. Inangkin ni Roxy na sobra ang ginawa niya,
ngunit siya ang responsable sa pagbaba ng seguridad sa Babylon dahil walang Holy Knight na nagbabantay, nagpasya siyang hindi lamang palayain si Fate, kundi ang pangit na grupo ng mga lalaki ay magugugol ng isang gabi sa kulungan dahil sa kanilang maling asal. Napagtanto ni Fate na mas matangkad siya kaysa kay Roxy, ngunit tinanong siya ni Roxy kung narinig ba niya siya at sinagot niya na oo, kaso nagreklamo si Meria at binanggit na walang galang ang magsuot ng maskara sa harap ni Roxy. Pero ayos lang ito para kay Roxy, lalo na dahil sinabi ni Mugen na ang maskara ay maaaring isang mahalagang piraso ng kagamitan, nagpasalamat si Fate sa kanya at tinanong niya ang pangalan niya. Sumagot si Fate na siya ay si Corpse, hiniling niya kay Fate na huwag magdulot ng problema at matutong magbihis ng may estilo, nagulat si Fate sa narinig at tumakbo palayo habang kinakabahan. Naguluhan ang lahat sa nangyari lalo na si Mugen. Binanggit niya na mukhang mahina ang lalaking iyon kaso nagawa niyang talunin ang lahat, makalipas ang ilang minuto ay naglalakad si Fate sa kalye at iniisip na baka nagagalit sa kanya si Roxy. Sinagot ni Greed na mas mabuti iyon kaysa malaman ang kanyang pagkakakilanlan, sinamantala ng espada ang mga salita ni Roxy na magbihis ng maayos at muling humiling ng scabbard, biglang lumitaw ang lalaki mula sa nakaraang tindahan at binanggit na narinig niyang tinalo ni Fate ang mga bully na mga lalaki. Napahinga ng malalim si Fate dahil sa narinig, ngunit biglang hinamon siya ng lalaki na lumaban habang suot ang kanyang mga damit, naguluhan si Fate at nagpakilala ang lalaki bilang si Jade na isang craftsman. Ipinaliwanag ng lalaki na 3 buwan pa lang bukas ang kanyang tindahan at hindi pa siya kilala, kaya gusto niyang gamitin ni Fate ang kanyang kagamitan para makakuha ng advertising. Ipinaliwanag ni Jade na naghahanap siya ng isang mahusay na mandirigma para makabuo ng ganitong pakikipagsosyo at dahil libre ang gamit, tinanggap ni Fate ang deal. Pagkatapos ng ilang pagsasaayos ay mukha na ngayong si Hato si Fate na may maskara, gayunpaman ay humingi si Jade ng 80 gintong barya bilang kapalit at doon ay sobrang nagulat si Fate, pero pagkatapos ay humingi na lang si Jade ng 40 gintong barya, kaso naloko pa rin si Fate at nagpasya siyang kumuha ng pagkain at napansin ang isang bar na puno ng mga tao. Binanggit ni Greed na masarap ang pagkain doon pero gusto lang ni Fate ng isang pagkain na mura, nagpasya siyang lumakad palayo nang biglang lumabas ang isang magandang babae mula sa bar, tumingin siya kay Fate at bigla siyang nakaramdam ng isang pagtibok sa loob niya, hindi niya maialis ang kanyang mga mata sa babae. Binanggit ni Greed na nasasanay na siya dito at lumakad ang babae patungo sa kanya at tinawag siya ng babae sa pangalan niya, binanggit na hinihintay niya siya at nagulat si Fate dahil kilala siya ng babae sa kanyang pagkakakilanlan at pangalan kahit may suot siyang maskara. Tumawa lang ito, sinasabing pareho silang kakaiba at napagtanto ni Fate na siya ay isang may-ari ng Deadly Sin skill at nagpakilala siya bilang si Ares at may deadly skill na Lost. Pumasok sila at sinabi niya kay Fate na alisin ang kanyang maskara dahil nakikita niya ito kahit na may suot pa ito. Napansin ni Fate na may nangyayari kapag tinitingnan niya ito sa mata, humingi siya ng paumanhin, binanggit na epekto iyon ng kanyang lost skill na nagpapahulog ng loob sa kanya ng sinuman. Tinanong ni Fate kung ano ang ibig sabihin niya nang sabihin niyang hinihintay niya siya, ibinunyag ng babae na matagal na niyang pinapanood si Fate mula noong nasa kabisera pa ito. Ipinaliwanag niya na gusto niyang makipag-ugnayan sa kanya matapos niyang gisingin ang kanyang gluttony skill, ngunit hindi muna siya agad nakipag-ugnayan dahil hinihintay niya na makilala niya si Greed. Tinanong ni Fate kung alam niya rin ba ang tungkol kay Mine. Ipinaliwanag ni Ares na hindi siya gaanong nakakaalam tungkol kay Mine, dahil sa ito ay ang unang henerasyon na may-ari ng deadly skill at ipinaliwanag niya na katulad ni Fate, siya ay kabilang sa second generation. Naguluhan dito si Fate kaso ipinaliwanag niya na hindi siya nasa mabuting kamay para kay Mine dahil mas marami itong kabaliwan. Nagpasalamat si Ares sa kanya sa pagkatalo kay Haniel at tinanong ni Fate kung alam niya ang lahat. Sumagot siya na hindi niya alam kung sino ang naglagay ng kakon doon. Ipinaliwanag niya na marami pang kay Mira at mahihirapan silang harapin kapag nag-evolve na ang mga ito. Dagdag pa niya na mahihirapan ang mga Holy Knight na talunin ang mga ito. Gusto niyang pag-usapan ang pangunahing paksa at ipinaliwanag niya na mayroon siyang 2 pagkakakilanlan, una ay bilang isang may-ari ng deadly skill at ang pangalawa ay bilang isang tagapagtanggol ng kaharian. Sa madaling salita, mas binibigyang prioridad niya ang interes ng kaharian kaysa sa individual pagdating sa hinaharap, at nais niyang umunlad ang kaharian sa susunod na 1,000 taon kahit siya ay matalo ngayon. Tinanong ni Fate kung ano ang ibig sabihin niya.
Sumagot si Ares na kailangang mamatay si Roxy sa ekspedisyon ng Gallia. Nagalit si Fate kay Ares ngunit tinanong niya kung alam ba niya ang tungkol sa hate phenomenon. Ipinaliwanag niya na ang pagkagalit ay naipon kapag tinalo niya ang mga halimaw at naipon sa mahabang panahon. Sa huli ang pagkagalit na ito ay lumilikha ng isang crown beast at nangyayari rin ito sa mga tao. Naguluhan si Fate ngunit sinagot niya na ang pagkagalit ay naipon din ng mga taong nagdudurusa at sa kasong ito ay nabuo dahil sa pang-aapi, diskriminasyon at kahirapan na dulot ng mga Holy Knight. Si Roxy lang ang tanging banal na kabalyero na nagmamalasakit sa mga tao, kaya kung siya ay mamamatay malamang ito ay lilikha ng malaking puwersa ng pagkagalit na lumamon sa lahat ng tao na may galit rin, at magbibigay buhay sa isang tao na may bagong kapangyarihan. Ang nilalang na ito ay magsisilang sa mga may mas mataas na kasanayan para tulungan ang kaharian. Inangkin ni Ares na ang kamatayan ni Roxy ay magdadala sa kaharian sa isang maliwanag na kinabukasan, ngunit galit na tumanggi dito si Fate. Binanggit niya na walang mabuting bagay na malilikha mula sa kamatayan ni Roxy at doon ay umalis siya, ngunit ibinunyag ni Ares na walang makakahadlang dito dahil ang mga plano ay nasa pagkilos na. Gayunpaman, hindi nababahala si Fate sa mga kalaban o mga intensyon, basta ang importante ay maprotektahan niya si Roxy sa anumang pangyayari. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.